Naks, pinagpapantasyahan mo na naman ng mga litrato ni Amira ha? Kansyaw ni Sunshine sa kaibigang si Patrick. Namataan na naman niya na tinititigan nito ang larawan ni Amira na kuha sa isang photoshoot para gawing cover magazine ng isang sikat na print media ng bansa. Hindi pakialamera ka talaga. Napabusangot si Patrick sa sinabi niya. Ayaw mo lang talaga aminin, Pat. Alam ko naman na mahal mo pa rin si Amira. Kaya nga hindi mo na nagawang pansinin ng mga babaeng umaaligid sa iyo eh. Yun ay dahil hindi mo pa rin matanggap na wala na si Amira. Na pinirahan ka lang niya. Na ginagawa ka lang naman niyang stepping stone para maabot niyang pangarap niya. Natahimik si Sunshine nang takpan ni Patrick ang kanyang bibig. Niyakap siya nito mula sa likod at kinagat ang tungki ng kanyang tenga, kaya napapikit siya habang nakikiliti sa ginawa ni Patrick. Komportable ito sa kanya dahil mula high school ay sila na ang madalas na magkasama. Hanggang magkolehiyo ay halos magkadikit na rin sila. Sa kanya umiyak ng todo si Patrick noong nalaman nito na niloloko lang pala ito ni Amira. Ngunit hindi pa rin ito nadadala at patuloy pa rin ito sa pang-iistok sa salawahang dalaga. Siya na halos ang nagkaroon ng kaaway dahil sa ginawang panlaloko nito kay Patrick. Hindi pa siya na-engage sa ibang lalaki, Shine, kaya may pag-asa pa ako sa kanya. Tapos lolokohin ka na naman niya. Iiyak ka na namang bakla ka. Namilog ang mga mata ni Patrick. Sinong bakla? Ikaw, bakla ka kas. Hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin nang sinibasib siya nito ng halik. Ramdam niya ang kakaibang kiliti ng gawin yun ng binata. Kaya hindi niya napigilan tumugon. Ngunit mabilis ding nailayo ni Patrick ang sarili ng biglang matauhan. Sorry, ikaw kasi Bakit ba kahilig mo tawagin akong bakla? Napikon tuloy ako. Hinging depensa nito na kunwari ay hindi siya apektado. Mauna na pala ako, Pat. May aasikasuhin pa pala ako. Paalam niya rito. Agad siyang tumalikod at iniwan ng binata. Habang nagmamaneho ay halos wala si Sunshine sa focus at binalik-balikan ang paghalik ni Patrick sa kanya. Goodness, Sunshine. Anong ginawa mo? Nakakahiya. Sambit niya sa kanyang sarili. Unang halik ngayon, ngunit pakiramdam niya ay sanay na siyang tumugon sa halik na yon ng binata. Confirm. Mahal mo nga si Patrick, Shine. Muli niyang sambit sa kanyang sarili. Nanikip ang kanyang dibdib sa isiping hindi siya kailanman magugustuhan ng binata dahil best friend lamang ang turing nito sa kanya. Pero ano ba naman ng lalaking yun? May best friend bang nanghahalik? At sa labi pa? Walang niyang yun. Nakahalata kaya siya? Minsan lang akong umibig, kaya dapat ay bigyan ko naman ng katuparan yun. I still have hope. Anya ulit sa sarili. Kung positibo si Patrick na maging kanya si Amira, pues magiging positibo rin ako na maging akin siya. Akin ka na lang, Patrick. Sa akin na hindi ka iiyak. Sambit ulit niya sa kanyang sarili. Gagawin niyang lahat, mapaibig lang si Patrick. Maganda siya at isang girlfriend material kung tutuusin. Kaya naniniwala siyang kaya niyang paibigin ng binata. Pagdating sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang daddy at ang tito Brandon niya. May kasama ang mga itong binata. Guwapo, maputi, at kahit nakaupo ay halatang matangkad ito. Malaki ang katawan nito at mukhang alagang gym. Good evening, Tito Brandon, Daddy. Bati niya sa mga Ginoo sabay halik sa pisngi ng mga ito. Good evening, Shine. Saan ka ba galing at ginabi ka na ng uwi? Kanina ka pa namin hinihintay. Tanong ng kanyang ama. Sorry, Dad. Napasarap lang ang kwentuhan namin ni Pat. Dahilan niya. Nandito kasi ang anak ng Tito Brandon mo galing States. Nais ka naming ipakilala sa kanya. Halata naman, nasa harapan na niya ito at titig na titig sa kanya. Nakakailang ang paraan ng pagtitig nito, ngunit pinilit niyang maging normal. Umimik ang kanyang Tito Brandon. Kahapon lang dumating ang anak kong to at dahil pareho naman kayo mga single, bakit di niyo subukan makilala ang isa't isa? Napatingin siya sa pwesto ng binata na kanina pang nakatitig din sa kanya. Hi, I'm Alex. Sabay lahad nito ng kamay. Ngumiti dito ang dalaga. I'm Sunshine. Sabay inabot ang kamay ng binata. Tito Emilio is right. You're so beautiful like a Barbie. Ay sus, si Dad talaga. Ipinahiya pa ako. Totoo yun. You're like a Barbie indeed. Nailing siya sabay ngiti sa naging compliment sa kanya ng binata. Well, if you insist.
Nagtawanan ang dalawang magkumpare sa kanyang naging reaksyon. Hirit na Alex, nakaisa ka na eh. Diba gusto mong makasama si Sunshine sa dinner? Yayain mo na agad. Pambibisto ng ama nitong si Mr. Brandon Lim. Dad naman, be gentle naman. Baka magulat bigla tong si Shine. Reklamo ng binata. Ramdam ni Sunshine na may kakaibang balak ang mga magulang nila sa kanila. Mataas ang instinct niya, kaya ramdam niya yon. Sa paraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya ay mahahalata na gusto ng mga ito na maging magkarelasyon sila ni Alex. Gaya nga ng sinabi ng Tito Brandon niya, bakit hindi subukan? Na siya namang ayaw ni Sunshine dahil iba ang tinitibok ng kanyang puso. Hindi rin naman niya ma-reject agad ng binata dahil nahihiya siya sa ama nitong alam niyang matagal ng kaibigan ng kanyang ama. Papayag naman yan si Sunshine eh, di ba anak? Mabait at magalang ang anak ko. Just be gentle to her, Alex. Litanya ni Mr. Emilio. Dad, reklamo ni Sunshine. Anak, wala ka namang nobyo ah. Kaya hayaan mo lang na manligaw sa'yo si Alex. Malay natin kung sa kanya ka ma-inlove. Saka siya ang gusto kong makatuluyan mo kasi malapit ang pamilya nila sa atin. Nakatingin lang si Sunshine sa ama. Hindi niya maipangako ang bagay na yon dahil sa pagkakaalam niya ay kay Patrick na niya lihim na naramdaman ang tunay na pag-ibig na sinasabi ng kanyang ama. Okay, sambit niya. Bakas ang saya sa mukha ni Alex nang pumayag siyang maghapunan kasama to. Nagpaalam sila sa dalawang Ginoo para sundin ang gusto ng mga ito. Habang nasa kotse ay tahimik itong nagmamaneho. Mukhang nahiya at di pa komportable kay Sunshine. Hanggang sa siya na mismo ang unang nagsalita. Anong oras na, Alex? Talagang hinintay mo pa ako? Talaga bang balak mo akong ligawan? Diretsyong tanong niya rito. Okay lang. Lagi ka kasing kinukwento ni Dad nung nasa States ako. Dati naman, baliwala lang sa akin yun eh. Then he gave me your pictures. At simula nang makita ko mga photos mo, I wonder kung maaari nga ba ako magkagusto sa'yo. I mean, sa isang babae, maganda ka sobra. Kaya susubukan kong ma-inlove sa'yo. Parang gusto tuloy tumawa ni Sunshine dahil mukhang may iba siyang nahinigan sa binata. Ngunit hindi na muna niya yun pupunahin. Mukhang straight naman ito kung kumilos. Galit ka ba? Tanong ni Alex nang mapansin ang pananahimik niya. Hindi. Bakit naman ako magagalit? Nakakagulat ka lang. I'm sorry, Shine. Ngumiti lang siya rito. Hanggang sa makarating ng restaurant ay pareho na silang tahimik. Hindi niya inasahan na masusurpresa siya pagdating sa loob ng restaurant. Naroon si Patrick at kasama nito si Amira na kumakain ng dinner. Tila biglang nagkabigig sa lalamunan si Sunshine nang makita ang lalaking lihim na naging laman ng kanyang puso at isipan noon pa man. Ang lalaking akala niya ay itinuring siyang best friend. Bakit inilihim nito sa kanya na nagkakamabutihan na palang muli ang mga ito? Kailan pa? Kaya pala may mga photos na naman ito ni Amira. Yun pala ay nagkabalikan na mga ito nang hindi niya alam. Hindi man lang nito binanggit kanina. Shine! Gulat na sambit ni Patrick nang makita siya. Hi! Nakangising bati naman sa kanya ni Amira. Halatang plastic. Inirapan ni Sunshine ng babae. As if naman close tayo, Amira. Ayoko makipagplastikan sa'yo at hindi tayo okay. Kuha mo? Kita mo to, napakamaldita. Kunwari ay nasasaktang wika ni Amira. Shine, please not now. May himig ng pananaway ni Patrick sa kanya. Nakahawak lang sa kanyang kamay si Alex na tahimik na nasa kanyang gilid. What, Patrick? Gusto mong maging mabait ako sa kanya? Nakalimutan mo na ba ang pagiging miserable mo noon? Hindi mo ba naiisip na pwede niya ulit gawin yun sa'yo? Na baka saktan ka na naman niya? Inubos mo ang energy ko kakapayo sa'yo. Tapos ito ka na naman, nagpapauto dyan. Ang hirap mo rin talagang pagsabihan, Pat. Sana hindi ka nalang hingi ng opinion ko. Puisit. Sorry, Shine. Pero nag-usap na kami ni Amira. Napatawad ko na siya at nangako siyang hindi na muling uulit pa. We will start over again. Wow. Siguradong-sigurado ka. Well, not me, Pat. Because I can still see it in her eyes that she's not serious. At wag mong sabihin na hindi kita binalaan, okay? May himig ng hinanakit na sagot niya dito. Walang paalam siyang tumaligot dito. Hila si Alex na nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Hindi man lang niya ito nagawang ipakilala kay Patrick.
What for? Hindi naman na rin mahalaga. Galit siya kay Patrick. Pero galit nga ba dahil nakapagbalikan ito kay Amira? O nagsiselos siya? Are you alright, Shine? Tanong sa kanya ni Alex nang mapansin nitong kanina pa siya tahimik na nakaupo at tulalang nakatitig sa kawalan. Oo naman, naghihintay lang ako ng order natin. Alibay niya. Ngunit ang totoo ay masakit ang dibdib niya. Na kay Patrick at sa nobya nitong mas makati pa sa higad at triple ang kakapalan ng mukha ang kanyang isipan. Sarap na siyang sampalin sana si Amira nang matauhan man lang ito. Ilang beses ba dapat lokohin ng babae yun si Patrick bago siya matauhan? Inis na tanong niya sa kanyang isipan. Parang wrong timing yata itong unang gabi ng ating dinner date at mukhang wala ka sa mood. Shine, sorry ah. Puna ni Alex. I'm sorry Alex ha. Hindi ko rin inasahan na mabubisit ako sa gabing to. It's okay, naiintindihan kita. Alam ko na mahal mo ang lalaking yun. Ha? Hindi no? Bukod sa pagiging businessman ay isa akong psychologist doctor. Kaya alam ko na nagsisinungaling ka, Shine. Hindi siya makainit nang prangkang sabihin sa kanya na binata yun. Nagulat pa siya dahil isa pala itong psychologist. Porket psychologist ka, alam mo na ba agad? Well, kahit hindi psychologist, kayang mabasa sa mga mata mong bagay na yun. Mahal mo siya, huwag ka na mag-deny. Gate nito. Oo na, napaka-supportive mo talaga. Straightforward ako magsalita. Kanina ko pa sinabi sa'yo yan. Saka obvious naman na nagsiselos ko dun sa babae kanina. Oo na, nakabusangot niyang sagot. Tinawanan lang siya ni Alex. Nang dumating ang kanilang order ay pareho silang tahimik na kumain. Baka may gusto ka pang kainin. Order lang, Shine. Ayos lang. Busog na ako sa mga in-order natin. Salamat sa dinner. No problem. Matapos nilang kumain ay nagsimulang magtanong si Alex ng mga bagay-bagay. Nagkwento na rin siya ng mga basic na pangyayari sa buhay niya. Matagal silang nakaupo roon kaya hindi na niya namalayang wala na si Patrick at ang nobya nitong si Amira sa restaurant. Inis na tumayo si Sunshine at niyaya na si Alex na umalis na. Maaga pa naman. Baka pwedeng mamasyal muna tayo, Shine. Sa susunod na siguro, Alex. Medyo pagod ako ngayon. Walang magawa si Alex kaya tumayo na ito at sumunod kay Shine papunta ng parking lot. Ngunit mas lalong nadismaya ang dalaga. Nagsisisi siya kung bakit nagbadali siyang umuwi. Naabutan tuloy niya ang halikan ni Patrick at Amira sa loob ng kotse ni Patrick. Hindi tinted ang kotse nito kaya kitang-kita ang ginagawa sa loob ng sasakyan. Parang gusto nang batuhin ni Sunshine ng mga ito. Bilisan mo, Alex. Utos niya sa binatang kasama. Nakasunod lang naman ako sa'yo. Ikaw tong nakatunga nga pa sa dalawang nag-ahalikan na yun. Hindi siya nakaimik sa sinabi ni Alex. Tahimik siyang pumasok sa kotse nito at umupo sa loob ng kotse ni Alex. Kainis ka, Patrick. Humanda ka kung ako na naman ang tatawagin mo kapag niloko ka na naman ng babaeng yan. Sabi ni Sunshine sa utak niya. Nakabusangot ang mukha niya habang pauwi ng bahay. Wala siyang pakialam kung ano ang sabihin ni Alex sa kanya. Talagang masakit ang kanyang loob. Pagdating sa kanilang bahay ay saka lang siya humingi ng sorry kay Alex. Pinagbuksan siya ng binata ng kotse at sa labas ng gate ay kinausap muna niya ito. Pasensya ka na Alex kung nadismaya kita. Talagang wala lang ako sa mood ngayon. Hinging depensa niya ulit dito. Okay lang, naintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Just be patient at makukuha mo rin sa huli ang nais mo. That guy in the restaurant doesn't deserve you. Hayaan mo na siya sa taong gusto niya. Tumawa si Shine ng mahina sa sinabing yun ni Alex. Tiningnan pa niya ito sa mga mata. Hindi yata mangyayari yan. Kahit gagawin taong minahal ko, parang siya pa rin ang pipiliin ng puso ko. Ganun yata talaga ang puso ng tao. Hibang? Agreed. Ganun minsan ang tao, bulag sa katotohanan. Pero darating ang panahon na marirealize rin niyang ikaw palang mas worthy ng pag-alaanan ng oras, Shine. Ang galing mo mapagaan ng loob, Alex ha. Pero sana lang mangyari yan. Magtiwala ka, mangyayari yan. Sana pala maging kasundukit ng kaibigan. I like you as a friend, Alex. Nakangising wika niya rito. Well, I will be glad kung mangyayari yan. Sabay kagat nito ng daliri. Pinangliitan niya ito ng mata. Alam mo,
May naamoy ako sa'yo, Alex. Medyo napapangiti niyang sabi. Pinakatitigan niya sa mga mata ang lalaki. Sa akin? Itinuro ni Alex ang sarili na tila hindi makapaniwala. Yes, sa'yo, Alexa. Alex. Pigil ang ngiti na sagot niya. Like what? Like nangangamoy matres? Loko to. Hindi Yung bibig mo baka may makarinig, Shine. Okay, sorry. Mali lang. Sige na, bye na. Next time ulit. Salamat ulit sa dinner. Paalam niya rito. Saglit lang din siyang napangiti dahil habang paakyat ng hagdan ay muli na naman niyang naalala si Patrick. Para na siyang sasabog noong makita niya mga itong naghahalikan sa kotse. Anong meron sa Amira na yan na wala ako, Patrick? Kalandian ba? E di mag-aaral ako lumandi para naman ibaling mo na sa akin yung pagmamahal mong may pagkahibang. Sambit niya sa kanyang sarili pagdating sa loob ng kanyang kwarto. Pabagsak siyang humiga ng kama. Gustong sumigaw at umiyak ni Sunshine, pero narealize niyang sayang ang ganda niya kung iiyak lang siya dahil sa pag-ibig na walang kasiguraduhan. Ilang araw pa ang lumipas, ngunit wala man lang siyang natanggap na mensahe mula kay Patrick. Kahit kamusta man lang sana. Sa bagay, busy siguro ito sa cheater at user nitong girlfriend. Mabuti na lang at paminsan-minsan ay kinakamusta siya ni Alex at lumalabas sila. Buti pa nga ang taong yun, naaalala siya. Samantalang si Patrick kapag in love, nakakalimutan na siya. Hanggang sa isang umaga ay nabulabog ang masarap na tulog ni Sunshine dahil sa ring ng cellphone. Rumihistro sa screen ng cellphone ang pangalan ni Patrick, kaya biglang nawala ang kanyang antok. Maaga mo ako naalala Ano, binangungot ka ba na sinakal kita dahil sa katangahan mo? Singhal ni Sunshine dito. Grabe naman to. Kay aga mainit ang ulo. Wala pang good morning, galit na. Apila ni Patrick. Ano ba, Pat? Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Wala ka talaga sa mood, no? Sige na. Gusto ko lang naman magkwento sa'yo Alam mo bang papayag na si Amira na maging stable ang relasyon namin? Simulan ng kwento ni Patrick na ikinatahimik ng husto ni Sunshine. Ibig sabihin ay magiging engaged na ang mga ito sa isa't isa. Mas tumindi pa ang kirot ng kanyang kalooban. Ibig sabihin kasi niyon ay mas lalong magiging malayo na sa kanyang binata. Hindi lang yun ang kinakatakot niya. Baka mas malala pa ang gagawing panloloko ni Amira kay Patrick. At iyon ang kanyang higit na inaalala. Bulag sa pagmamahal dito si Patrick, kaya hindi malayo na magpaloko ang gagawin yun sa babaeng yun. Hindi ito maaari, sambit ni Sunshine. What do you mean, Shine? Nagulat siya dahil narinig pala ni Patrick ang sinabi niya. Ibig mo sabihin ay masaya ako. Oo, masaya ako para sa'yo, Patrick. Thank you, Shine. Magpo-propose na ako next week. Can you be there? Gago talaga to. Napaka-insensitive. Bulong ng isipan ni Sunshine. Shine, can you be there? Please? Tanong ulit ng binata nang hindi na siya nagsalitang muli. Ha? Let me check kung hindi ako busy. Sige na, Pat. Tawag ka na lang ulit. Maraming kasi akong ginagawa Hindi na niya hinintay ang sagot ni Patrick. Agad na niyang pinatay ang telepono at inilapag yun sa side table ng kama. Napasigaw siya ng sobrang lakas dahil sa nagpupuyos niyang damdamin. Bakit siya? Bakit hindi ako? Ako naman ang palaging nasa tabi mo sa tuwing iiyak ka, Patrick. Anong wala sa akin na nasa Amira na yan, ha, Pat? Inis na sigaw niya. Tumayo siya sa kama at pumunta sa banyo. Sinipat ang kabuuan at humugot ng lakas ng loob. Magsisisi ka, Pat. Sambit niya sa kanyang sarili. Matapos linisin ng sarili ay nagbihis na siya. Pagkatapos ay nag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi siya dadalo sa sinasabi ni Patrick na pagpropose kay Amira. Anong gagawin niya roon? Mas nanamnamin pa ang sakit? Sobrang tanga naman yata niya. Matagal na siyang lihim na umiibig sa best friend niya. At simula nang dumating si Amira sa buhay nito, doon nagsimula ang sakit ng puso niya. Suportado naman sana niya si Patrick kung saan ito masaya. At handa siyang ilihim habang buhay ang pagmamahal dito. Ngunit hindi niya kinakaya ang panloloko dito ni Amira. Katatapos lang niya mag-impake nang magring muli ang telepono. Si Alex yun, at tila gumaan ang kanyang loob nang makita ang numero nito.
Mabuti naman at sinagot mo agad, Shine. Oh, bakit ba? Walang gana niyang tanong sa lalaki sa kabilang linya. Ni-loudspeaker niya ang cellphone dahil may ginagawa siya. Bakit galit ka yata? Sira, hindi no. Ano nga, bakit ka napatawag, Alex? Lilipad kasi ako ng Korea mamayang gabi. Manonood ng concert ng isang sikat na band. Sama ka? Namilig ang mga mata ni Sunshine. Timing na timing sa balak niyang pag-alis. Talaga ba? Sige, gusto ko yan, Alex. Ano bang flight detail mo at magpapabook na agad ako? Wow, that's great. Huwag mo nang alalahanin. Ako nang bahala sa lahat. Susunduin na lang kita mamaya. Bakit alam mo info ko? Madali na lang yan. Anong ginagawa ng daddy mo? Gusto ko lang naman na marinig ang yes mo kung sasama ka. Sure. Thank you, Alex, ha? Pilit niyang pinasigla ang sarili kahit pa masakit ang kanyang puso. Hindi pa patapon ang buhay niya. Hindi niya gagawing magmukmok dahil lang bigo ang kanyang puso. Natuloy nga sila ni Alex sa Korea. Hindi siya nagpaalam kay Patrick. 2 days lang naman sila sa Korea pagkatapos ay bumalik din agad sila ng Pilipinas. Pero halos gabi-gabi silang magkasama ni Alex. Napansin naman ni Patrick na tila umiiwas siya rito. Ilang araw na kasi itong tawag ng tawag sa kanya, ngunit laging hindi niya nasasagot. Hindi naman niya ito iniiwasan. Talaga lang lagi siyang nasa kasiyahan kasama si Alex sa tuwing tumatawag ito. Minsan naman ay nasa opisina siya at busy sa negosyo. Pero syempre, may time siya sa pagsasaya kapag kasama si Alex. Kay Patrick lang siya walang time dahil nga iniiwasan naman talaga niya ito. Hanggang sa dumating na ang araw ng proposal ni Patrick kay Amira. Please, Shine. Come at my wedding proposal tomorrow at 3 p.m. Sa paborito nating restaurant. Maasahan kung darating ka. Yun ang iniwang mensahe sa kanya ni Patrick. Nabasa niya yun ay gabi na. Biglang napalitan ng lungkot ang kanyang saya. Bakit ba napakamapanakit mo, Pat? Hindi mo talaga alam na may gusto ako sa'yo? Manhid ka talagang lalaki ka. Aniya sa sarili. Binura niya ang message ni Pat. Hindi siya dadalo. And that's final. Niyaya niya si Alex na maglasing ng gabing yun. Nakita sila sa isang bar sa BGC. Gusto niyang makalimot. Gusto niyang makatulog ng diretsyo kaya yun na ang naging solusyon niya. Alam ko may problema ka, Shine. Maaari mong sabihin sa akin. Wika nang nag-aalalang si Alex. Wala akong problema. Ano ba? Malibang magsaya? Alam ko na hindi lang ito pagsasaya. Ikaw talaga, Shine. Kahilig mo magpanggap. Tiwala ka kasi sa akin. Matagal bago siya nagsalita. Tinitigan pa niya ang binata bago malungkot na nagsalita. Magpo-propose na kasi si Patrick bukas. Pakakasalan na niya ang Amira na yun. Oh, that's sad. Eh baka hindi talaga kayo meant to be. Saka hindi rin naman alam ng Patrick na yun na mahal mo siya. Why not tell him na mahal mo siya? Na ikaw talagang babae nagmamahal sa kanya ng totoo. Umiling lang si Sunshine. I will not do that, Alex. Napangiti lang si Alex. Hindi pa naman siya ganoon na nakakaawa para lumuhod sa isang lalaki. Kaya niyang magtiis, ngunit hindi siya mamamalimos ng pagmamahal sa isang lalaki. Nang mapansin ni Alex na namumungay na ang mga mata niya, niyaya na siya ng binata pa uwi. Gentleman talaga si Alex. Halata na pinalaki ng maigi ng mga magulang. Pero amoy na amoy talaga ni Sunshine na berde ang dugo nito. Ayaw lang niyang pangunahan ng lalaki, pero ramdam talaga niya na bading ito. Kung straight man ito, ramdam niya na wala naman itong balak na ligawan siya. Baka gaya niya ay pinagbibigyan lang nito ang ama nito na ilabas siya. Kinabukasan, hindi binuksan ni Sunshine ang cellphone. Ayaw niyang makontak siya ni Patrick sa araw na yun. Baka pilitin na naman siya nitong dumalo sa wedding proposal nito. Makalipas ang ilang araw, may isang viral post na dumaan sa newsfeed ng Facebook ni Sunshine. Si Patrick ba to? Tanong niya sa kanyang sarili. Si Patrick nga. Ano nangyari? Bakit siya nasa ICU? Agad siyang nag-ayos ng sarili. Kinatok niya ang pintuan ng kwarto ni Alex na katapat lang ng room na kanyang inookupa. Nasa isa silang probinsya. Namasyal lang sila at nagpalipas ng gabi sa isang hotel dahil inabot sila ng malakas na ulan kagabi. Ang aga mo namang mambulabog, Shine. Reklamo ni Alex na mumukat-mukat pa. Sorry, pero kasi kailangan ko ng private plane mo, Alex. And why? Si Patrick nasa ICU ngayon. Please lang gawan mo agad ng paraan upang makalipad ako agad, Alex.
Okay na naman ang panahon. Akala ko ba galit ka kay Patrick? Di ba nga kaya sinasamahan mo ko mamasyal kung saan-saan para makalimutan mo siya? Huwag mo na akong tanungin pa, please. Kilis na, tawagan mo ng piloto mo. Ay, grabe to. Gusto ko i-wish granted agad. Ano ako, fairy? Huwag na kasing magbiro, Alex. Sige na. Oo na, ito na oh. Magdadial na. Kinuha nito ang cellphone na nakalapag sa mesa. Tinawagan nito ang piloto at ilang sandali lang ang lumipas ay pinatay na nito ang cellphone. Ihahatid na kita sa airport. Magbabanyo lang ako saglit. Salamat, Alex. Bilisan mo ah. Oo, ito na nga po. Sobrang demanding. Sorry na. Nag-aalala na ako masyado eh. Matapos magbanyo ni Alex ay tinungo na nila ang airport sakay ng hotel car. Salamat, Alex ah. Ang sarap mo talagang maging kaibigan. Ayos lang. Nag-enjoy din ako sa company mo. Sana hindi matatapos dito ang ating bonding. Siyempre naman, marami pang panahon. Sa ngayon, kailangan ko munang makabalik agad sa Maynila. Lumingon ito at ngumiti sa kanya. Walang katumbas ang sayang mababanaag sa mukha ni Alex. Salamat sa oras mo, Shine. Sobrang nag-enjoy ako sa bakasyon ko sa Pilipinas. Ako din naman, Alex. Ngumiti ito ng malawak dahil sa kanyang sinabi. Pagdating sa kanilang bahay ay agad nagbihis si Sunshine at dumiretso na agad siya sa ospital. Pagdating ng ospital ay nakasalubong niya ang ina ni Patrick. Saktong nakatingin din ito sa kanya kaya nagtama ang kanilang paningin. Tita Heidi, sambit niya na puno ng pag-aalala ang muka. Shine, mabilis ang mga hakbang nito palapit sa kanya. Tita Heidi, kamusta po si Patrick? Ano bang nangyari sa kanya? I saw him on the news. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Heidi. Hayop na Amira yon. Ipakukulong ko siya, Shine. Bakit po? Si Amira po bang bumaril kay Patrick? Hindi. Pero nobyo din na Amira ang lalaking bumaril kay Patrick. Saktong dumating ang suspect galing ibang bansa. Pumunta ang lalaki sa restaurant kung nasaan ang venue ng wedding proposal ni Patrick kay Amira. Hindi alam ng aking anak na may ibang nobyo ang hayop na Amira na yon. At sa galit ng lalaki ay binaril niya si Patrick. Nakatakas si Amira. Pero oras na mahanap siya ng otoridad, titiyakin kong mabubulok ang gold digger na yun sa bilangguan. Yung suspect na huli na. Kahit kailan talaga, makapal talaga mukha ng Amira na yon. Galit na reaksyon niya sa salaysay ng ginang. Kamusta na nga pala si Patrick, tita? Ayun, ang sabi ng doktor, kapag hindi siya magigising within 72 hours, maaaring tuluyan na siyang mawala sa atin, Shine. Hindi napigil ni Sunshine ang pagpatak ng kanyang mga luha. Naiinis siya dahil alam niyang may tampo sa kanya si Patrick dahil hindi niya ito sinamahan sa engagement nito. Ngunit hindi na yun magbabago pa. Tanging panalangin ng taimtim na lamang ang pwede niyang gawin. Hindi na siya umuwi ng bahay. Halos hindi na rin siya natulog kakaabang kung kailan magigising si Patrick. Hanggang sa mapansin niya ang paggalaw ng daliri sa kamay ng binata. Maging ang mga paa nito. Kaya agad niyang ginising si Heidi. Tita Heidi, si Patrick po. Sambit niya. Diretsong bumangon ng ginang at nang makita nito ang pagdilat ng mga mata ni Patrick, ay patakbo nitong nilapitan ng nurse station malapit sa ICU. Dalawa sa mga ito ang pumasok sa ICU, habang ang isa ay tinawag sa paging system ng doktor na siyang nakatoka kay Patrick. Hindi nagtagal ay naroon na agad ng doktor sa silid at agad na sinuri si Patrick. Mabuti na lagay niya. Subalit huwag niyo muna siyang kausapin. Kailangan niya magpahinga at makakasama sa kanya magsalita ng matagal. Bilin ng doktor sa kanila. Nang makaalis na ang doktor, ay tanging titig na lamang sa binata ang ginawa ni Sunshine. Gusto niya itong kausapin ngunit todo pigil siya sa kanyang sarili. Shine, sambit ni Patrick. Patrick, huwag ka munang magsalita. Delikado sa'yo. Saka na tayo mag-usap. Tumahimik ang binata at pumikit ng nakangiti. Hanggang sa makatulog na ulit ito. Si Sunshine ang nagboluntaryo na magbantay kay Patrick, kaya buong magdamag siyang nagpuyat. Sinigurado niyang kapag nagising si Patrick ay alisto siya. Maging ang mga aparato na nakakabit kay Patrick ay todo bantay niya. Sa mga sumunod na araw ay wala pa ring palya si Sunshine sa pag-aalaga at pagbabantay sa kaibigang lihim na tinatangi. Hanggang sa tuluyan na itong gumaling, makalipas ang ilang linggong pananatili sa ospital. Sinamahan din niya si Patrick sa mansyon ng mga ito.
Araw-araw niyang dinadalaw ang binata pagkakagaling niya sa opisina. Mabuti naman at nakarecover ka na ng tuluyan, Patrick. Pinakaba mo ko ng husto, alam mo ba yon? Salamat at hindi mo ako pinabayaan, Shine. Bakit naman kita pababayaan? Ngumiti ito ng mapait habang nakatitig sa kanya. May gusto ka bang sabihin? Umiling ito. Bakas ang sakit ng kalooban sa mukha nito. You can share it with me, Pat. Hindi ito uminig. Bagkus ay tinitigan lang ang kisame. Patrick, sabihin mo sa akin. Wala naman, Shine. Galit lang ako sa mga babae. Mga babae? Including me? Hindi siya nito sinagot at sandaling nanahimik. Pero si Patrick din ang naunang nagsalita. Simula ngayon, ayoko nang may nakapaligid sa akin ng mga magagandang babae. I hate them, Shine. Oy, grabe to. Porkit naloko ka ng isang babae, idadamay mo na kaming lahat. Maganda ako ha. Huwag mo akong idamay sa sama ng loob mo dyan kay Amira. Isa pa, nahuli na siya ng pulis. Kaya dapat ka nang mag-chill dyan dahil sabi ng mami mo, wala na sa Pilipinas ang Amira na yon. Hindi ka na niya guguluhin pa. Tapos nakakulong naman ng jowa niyang gangster. Totoo na agad ding nahanap ng mga pulis si Amira. Pero lumabas na wala naman itong kinalaman sa pagbaril kay Patrick. Kaya naabsuelto rin kalaunan. At pagkatapos ay agad lumipad patungong Thailand para daw magbagong buhay. Bumuga naman si Patrick ng hangin. Shine, I'm serious. You're exempted, but still ayoko na sa magaganda. But can you please do me a favor? Sige, kung kaya ko, why not? Ano ba yun? Simple lang naman ang hihingin kong favor. Ano nga yun? Napag-usapan kasi namin ni Daddy noon na bago ako ikasal kay Amira, ay ipapasa na niya sa akin ng pagiging CEO ng kumpanya. Since nakapag-training naman ako ng ilang taon na hindi na mahirap sa akin ang i-manage yun. So, paano? Hindi naman natuloy ang kasal niyo. Do you mean na kahit gano'n na ginawa ni Amira, ituloy pa rin ang kasal? No, that's not gonna happen, Shine. Good, kasi makakalbo ko ang babaeng yun sa oras na makita ko siya. Ano pala ang gusto mong gawin ko? Shine, ihanap mo naman ako ng sekretarya. Oh, sure. Yun lang naman pala eh. Kaya ko yan. Ikaw pa ba? Gusto ko yung pangit, Shine. Namilog ang mga mata ng dalaga. What? Nagpapatawa ka ba, Patrick? Bakit naman pangit ang gusto mo? Anong nakakatawa? Gusto ko ng pangit ng sekretarya at gusto kong alokin ng kasalaga dahil ayoko na sa magaganda. Lolokohin lang ako ng mga yun. I learned my lesson, Shine. Beautiful women are evil. Umakit ba sa ulo mong impeksyon mo, Pat? Tanong niya sabay ka pa sa noon ng binata. Wala ka namang lagnat ah. Bakit ka nagkakaganyan? Seryoso ako, Shine. Gusto ko ng pangit na asawa na magiging sekretarya ko na rin. Oh, okay. Gaano ba kapangit ang gusto mo? Basta pangit. Yung walang maipagmamalaki na kahit ano sa itsura niya sa ibang tao. Grabe na talagang epekto sa'yo nang nangyari, Pat. Weirdo na ang gusto mo. Basta tulungan mo na lang ako. I will marry her. Napaisip si Shine ng matagal sa sinabi ng binata. Mukhang may naisip na siyang ideya kung paano mapapalapit sa binata bilang isang babae at hindi kaibigan lang. Yun ba talaga ang gusto mo, Patrick? Positibong tumango ang binata. Sige, yung pamangkin ni Aling Esme na katulong namin, ire-refer ko siya sa'yo. Salamat, Shine. Aasahan ko yan. Malungkot na sagot nito. Alam naman ni Shine na nasaktan lang ito ng husto kaya ngayon ay tila ba nagkaroon na ng allergy sa magagandang babae. At dahil nga maganda siya, alam niyang lalo na siyang walang pag-asa kay Patrick. Makalipas ang 2 buwan ng pagpapagaling ng husto ni Patrick sa bahay, ay nagpasya na itong mag-umpisang magtrabaho bilang CEO sa kumpanya na pag-aari ng sariling mga magulang nito. Tinawagan nito si Sunshine para kumpirmahin kung makakarating bang inire-recommendang pangit na sekretara ni Sunshine, / magiging misis na rin ni Patrick. Agad namang sinagot ni Shine ang tawag nito. Oo naman, darating siya, sabi mo diba sa susunod na araw? Oo nga pala, baka madalang mo na lang ako makontak, Pat. Pupunta ako sa malayong lugar para magbakasyon muli. I want to unwind and release all the stress from the office. Okay. Pwede pa rin naman tayong magtawagan kahit malayo ka. Basta. Ayoko nang istorbo. Babay na, Pat. Hindi na nakapagsalita pa si Patrick nang ibinaba na ng dalaga ang telepono.
Kung ito magiging daan para maging akin ka, gagawin ko, Pat. Wika ni Sunshine sa isip matapos kausapin sa telepono ang kaibigan. Pumunta siya ng parlor. Ang hanggang bewang niyang buhok ay pinaputol niya at pinakulot ng hanggang balikat lang. Ang ibang hibla ng buhok niya ay nagsitayuan dahil sa sobrang ikli at naging buhaghag ang kulot niyang buhok. Para tuloy siyang afro sa itsura niya. Nang mga nakaraang araw ay araw-araw siyang nagsa-sunbathing para umitim. Niyaya rin niya si Alex ng ilang araw sa beach resort ng mga ito sa probinsya. Kaya naman doon ay mas lalo siyang umitim. Ma'am, ang pangit po ng buhok niyo. Hindi ba bagay sa inyong kulot? Una ng hairstylist nang matapos siyang kulutan. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabigla sa naging itsura ng tuwid at malandas niyang buhok kanina. Wala kang pakialam kung anong kalabasan, ate. Sundin niyo na lang ang utos ko. Yan ang style ko at pauusuhin. May angal ba? O hindi kita bibigyan ng tip? Sorry po, ma'am. Concern lang naman po. Sige po, mas papapangitin pa po natin ang buhok niyo. Hinging depensa nito. Hindi na siya umimik pa at tinanguan lang ito. Matapos magpakulot ay bumili siya ng peking ngipin sa kakilala niyang dentist. Kulay naninilaw yon at sira-sira. Takang-taka ang dentist sa pinagagawa niya. Nagulat din ito sa buhok niya at maitim na balat. Sinabi na lang niya na extra siya sa shooting ng isang movie. Isinukat niya ang ngipin at nanalamin. Tawang-tawa siya sa kanyang sarili matapos makita ang hindi kaaya-ayang pagbabago sa sarili niya. Ganitong itsura talagang gusto ni Patrick na maging sekretary at maging asawa? Ang lala naman ng tama sa utak ng lalaking yun. Naiiling si Sunshine na natatawa habang sinisipat ang mukha sa malaking salamin. Hindi talaga niya maiwasang ibuli ang sarili. Ngunit para maisakatuparan ang pag-ibig na matagal na niyang nais maasam, ay siya na ang magpapanggap na pangit na sekretarya ni Patrick. Nais daw kasi ni Patrick na kunin ang loob na magiging sekretarya nito na pangit at gawing asawa. Sinong tangang hindi papayag na maging asawa ang isang mabait at gwapong CEO na tinitingala ng iba, ngunit naging bulag sa pag-ibig. Ay nako, buti hindi ako naging ganito. Kawawa naman ako sa mga bully kung nagkataon. Iiling-iling na wika pa ni Shine sa sarili. Kinabukasan, maagang pumunta sa opisina ni Patrick si Sunshine. Alam niyang maaga ring darating si Patrick. Simula noong nag-aaral sila, ay lagi naman talaga itong early bird. Kung saan ay nakuha nito ang ugali mula sa mga magulang. Habang si Sunshine naman ay laging late sa eskwela. Pagbaba niya ng taxi ay saktong namataan niya ang kotse ng binata na pumarada sa harap ng gusali ng kumpanya nito. Patakbo niya itong nilapitan. At dahil medyo nakausli ang ngiping artificial ni Sunshine, ay nag-iba rin ang kanyang boses. Mas mainam yun para mas makagalaw siya ng maayos. Good morning ho. Ako po ang sekretarya ng CEO rito. Bagong hire po ako. Pakilala niya sa binata. Kunwari ay hindi niya ito kilala. Kitang-kita niya sa mga mata ng lalaki ang takot at pagkagulat. Matagal ito bago nakahuma. Ganito kalala talaga, Shine? Sambit ni Patrick na si Sunshine ang nasa isip. Ano po yun, sir? Wala. Sabi ko ay napakabrutal ng kaibigan ko. Oo. Sabay kamot ng batok nito at nilingon ang guard habang nakangbi. Halos matawa siya sa naging reaksyon ng binata. Pangit pala hanap mo Eto na yun, Pat. Sa utak ni Sunshine habang nakangiti at naglalakad kasunod ni Patrick. Ano nga pa ang pangalan mo, miss? Tanong ni Patrick. Shania po. Oo, Shania po, sir. Yun ang pangalan ko. Nasaan ang ID mo? ID? Oo, ID. Kasi bawal pumasok kung walang ID rito. Hala, wala po akong dala, sir. Sabi naman kasi ni Ma'am Sunshine, direct hire ako at qualified naman ako, sir. Fast learner din ako. Academic and excel in everything. Okay, tama na. Huwag mo nang kargahin ang sarili mo. Baka mag-overqualified ka. Napahagikik si Sunshine ng tawa habang ang binata ay inis na inis ng pasulyap-sulyap sa kanya. Akala ko ba gusto mo ng pangit? Tanong ni Shine sa utak habang nakatitig sa gwapong mukha ni Patrick. May kailangan ka, miss? Tanong ng binata na tila ba naiinis. Wala po. Hired na po ba ako, sir? Oo. Sagot nito. Walang yung Sunshine na yun. Bigyan ba naman ako ng mas nakakatakot pa sa aswang ang muka? Bulong nito. Uy, sir. Narinig ko yun. Ginusto mo to eh. What?
Gulat na tanong ni Patrick. Maging si Sunshine ay nagulat sa kanyang nasabi. Wala po sir. Sabi daw kasi ni Ma'am Shine, literal na pangit ang hanap mo. Tanggap ko naman po na pangit ako. Ikaw nga lang ang inaalala ko. Kaya mo ba akong kaharap oras-oras, minu-minuto at araw-araw? Tiningnan lang siya ni Patrick ng matagal at nakipagtitigan rin siya dito. Never mind. Sambit pa ng binata kapag guwan. Sumunod ka sa akin, Shania. Utos nito. Tahimik naman na sumunod si Shine sa binata. This is it, Patrick. Magiging akin ka na rin. Makikita mo. Sambit na naman ni Shine sa isip habang nakasunod sa binata. Tinuro sa kanya ni Patrick ang mga duty niya, pati na rin ang do's and don'ts sa opisina nito. Buong araw subsob si Shine sa trabaho, at ganoon rin ang binata. Lihim na napahanga si Patrick sa kanya, dahil alam na niya halos lahat ng trabaho na ibinigay ni Patrick sa kanya. Do you have any experience about this job, Shania? Tanong ni Patrick sa dalaga. Konti lang naman po, sir. Pagkukunwari niya. Ngunit ang totoo ay sanay na sanay siya sa ganoong trabaho. Magkapareho ang kumpanya nila ni Patrick. Parehong shipping lines at cargo, kaya sanay na sanay siya sa gawain ng isang sekretarya. Dahil minsan na siyang ginawang sekretarya ng daddy niya. Minsan na rin siyang naging HR. At maging ang mababang posisyon ay pinagdaanan na niya dahil na rin sa kagustuhan ng ama. That's good. Anyway, may baon ko bang pagkain mo, Shania? Wala po, mamaya na ako magpapadeliver. Magpapadeliver? Takang gagad ni Patrick. Nagulat rin si Shine sa kanyang naging sagot. Nasanay siyang lagi nagpapadeliver lang ng kanyang gustong kainin kapag nasa office siya. Ibig ko pong sabihin, sir, lalabas po ako para bumili sa turo-turo, sir. Ito naman parang di mabiro, porke rich kid ka. Anong rich kid? Kahit na may pera ako, mahilig ako sa mga turo-turo. Nakasanayan namin ni Sunshine yan mula nung maging close kami. Siyempre alam ko po Biglang natigil ang dalaga nang maalala niya na nadudulas na naman siya, kaya binawi rin niya agad. Halata nga po, Sir Patrick. Napakasimple mo pong tao. Napangiti si Patrick sa kanyang sinabi. Mantik ka na, Shine. Ang tanga mo lagi. Bulong na sermon na naman ni Sunshine sa sarili. Ang hirap pa lang magkunwari. Sobra. Sambit pa niya. Mabuti na lang at nakalabas na si Patrick para kumain na ng pananghalian. Pupunta raw ito sa isang restaurant. Dahil sa ginawa ni Sunshine na paghihindalawa ng katauhan, ay kinailangan niyang sa kondo niya tumira. Malayo ang bahay nila sa company ni Patrick. Mabuti na lang nga at abala ang mga magulang niya sa kumpanya nila. Wala ang mga itong pakialam kung saan siya pumunta. Ang dahilan lamang niya sa mga ito ay gumagala siya. Okay lang din naman na iwan niya ang opisina niya dahil may sekretary naman siya roon at iba pang tauhan. Magandang bagay na malapit ang kanyang kondo sa building kung nasaan ang opisina ni Patrick. Kinakailangan lang niyang masanay na magising ng maaga dahil sa trabaho ng kanyang pinasok. Katatanggal lang niya ng kanyang peking ngipin nang biglang tumunog ang cellphone niya sa loob ng drawer. Sa pag-aalala niya na baka daddy niya o mommy niya yon, ay agad siyang lumapit sa drawer kung saan ito nakatago. Nang tingnan niya ang screen ay pangalan ni Patrick ang lumabas. Napangiwi si Sunshine habang maingat na pinindot ang answer key at inilapit sa tenga niya ang cellphone. Pat, ang tagal mo naman sumagot. Reklamo ni Patrick sa kabilang linya. Kasi nagbanyo ako. Napatawag ka. Wala lang. Gusto ko na magpasalamat sa tulong mo. Pero sumubra naman yata sa kapangitan ng binigay mo sa akin ng Secretary, Shine. Gustong bumunghalit ni Shine ng tawa, pero pinigilan niya. Kung makapanglait naman to, kala ko ba pangit ang gusto mo? Binigay ko lang naman sa'yo Oo nga, pero masyado ka namang harsh sa akin, Shine. Hindi ba pwedeng pangit lang pero maayos ang ngipin? Hindi ganoon para namang pating sa dami ng ngipin at nakausdi pa ang iba. Idagdag pa na napakadilaw na yun. Daig pa niya ang hindi nagsipilo ng isang taon Nakakadiri siyang tignan, grabe. Sa reklamo nito ay hindi na napigilan ni Shine nga humagalpak ng tawa. Hindi nito alam na siya lang din ang nasa likod ng pangit na mukha ni Shania. Kita mo to, binitawanan pa ako. Saan mo ba kasi nakilala si Shania? Rekomenda lang din. Matagal ng jobless dahil nga walang tumatanggap. Kita mo, nakapag-charity ka pa sa isang jobless na pangit. Huwag ka na kasing magreklamo. Mai-inlove ka din sa kanya. Yan mo't sasabihin ko na kapag nakasahod siya, magpaayos siya ng ngipin. Sa ngayon, wala pa siyang pambayad sa dentist kaya pagtyagaan mo na.
Ewan ko sa'yo, Shine. Nakaka-bad trip ka. Sabay patay nito ng cellphone. Napangiwi siya sa may kagat ng labi. Sumobra nga yata sa kapangitan. Baka sa halip na magustuhan ako ni Patrick, bigla akong sisantihin nun. Sige, aayusin ko ang ngipin ko pag nakasahod para naman hindi masyadong obvious. Sambit ni Shine sa kanyang utak. Sa loob ng ilang araw ng pagiging Shania niya, ay unti-unti namang naging palakausap sa kanyang binata. Minsan ay nililibre siya ni Patrick ng tanghalian. May mga pagkakataon din na kapag nag-overtime sila, ay diretso silang nagdi-dinner sa mamahaling restaurant. Isang nakakakilig na bagay yun sa dalaga. Ibig sabihin ay unti-unti na niyang nakukuha ang loob ng binata bilang Shania. Pwede ba kitang maihatid sa inyo ngayon, Shania? Tanong ni Patrick habang kumakain sila sa isang restaurant. Mukhang nagiging komportable na ito sa pangit na itsura niya. Kamuntik namang mabilaukan si Shine sa sinabing yun ng binata. Ramdam niya ang sinseridad nito. Ngunit hindi maaaring malaman ni Patrick na nakatira siya sa isang condominium. Baka magduda ito dahil ang pagkakaalam nito ay mahirap lang si Shania at laking probinsya. Kasi sir, hindi ako pwedeng tumanggap ng bisita. Bakit naman? Hindi po akin ang condominium na tinutuluyan ko. Baka mapagalitan ako ni ma'am. Sinong ma'am yan? Baka pwede ako magpaalam na dadalaw lang minsan sa condo na yan. Si Ma'am Sunshine po, sir. Yung nagpasok sa akin sa kumpanya nyo. Si Sunshine Beneflor ba? Naku, best friend ko yun. Mabait yun. Kaya tiyak akong papayag yun. Sandali, tatawagan ko lang. Aawatin sana ito ni Shine dahil siguradong hindi sasagot ang sinasabi nitong Sunshine dahil kaharap lang siya nito. Ngunit kapag ginawa niya yon ay baka mahalata ng binata na may tinatago siya. Kaya hinayaan na lamang niya ito. Bahala ng mangalay ang lalaki kakadayan. Saan na ba ang babae yun? Kanina pa rin niyang ring ang cellphone niya, hindi man lang sumasagot. Hayaan mo na sir, busy malamang yun. Sige na nga, sabi mo naman ayos ng kay Ma'am Sunshine kaya sige po, magpapahatid ako. Lumawak bigla ang ngiti ng binata. Maging siya ay napapangiti na rin habang nakatingin kay Patrick na kakaiba ang aura nito mga nakaraang araw. Matapos kumain ay hinatid na siya ni Patrick sa kondo. Nandito na tayo sir. Alam ko ang lugar na to. Minsan na ako nagpunta rito para dalawin si Shine. Minsan nagkukwentuhan kami. Minsan naman ay nanonood ng movies. Naalala mo yun? Oo, bakit? Nandito ka ba ng mga panahong yun? Wala naman ah. Napatakip si Shine sa kanyang bibig. Muli ay nagkamali na naman siya. Pahamak talaga ang bibig niya. Palagi na lang na-excite sa tuwing may nababanggit si Patrick tungkol sa memories nila. Wala po sir. Naikwento lang ni Ma'am sa akin dati pa. Oh, okay. Teka, paano nga pala kayo nagkakilala ni Shine? Hindi ka kasi niya naikukwento sa akin noon. Tumikhim si Shine. Nag-iisip ng kwento. Halika muna sir sa loob ng unity, Ma'am Shine. Ipagtitimpla kita ng kape. Sabi niya para mailihis ang tanong ito. Nagbrew si Shine ng kape. Pagkatapos ay sinamahan niya ang binata sa sala na magkape. Habang nagkakape ay aliw na aliw itong nakikipag-usap kay Sunshine. Marami silang napagkwentuhan, pati na rin ang tungkol sa masasakit na dinanas ni Patrick sa buhay pag-ibig. Pero mabalik tayo siya na sa usapan kanina. Paano ko nga nakilala ni Shine? Humigop muna si Shine ng kape bago sumagot. Pamangkin po ako ni Tia Esme, yung katulong ni na Ma'am Shine. Pinasok ako ni Tia na kasambahay kina Ma'am Shine dahil nga po walang tumatanggap sa akin na kumpanya dahil sa itsura ko. Totoo pala yung sinabi ni Shine dati na may kakilala raw siya. Opo sir, minsan naglilinis ako dito sa kondo niya, tapos pinatira na rin niya ako rito ng libre, basta alagaan ko lang daw. Mabait din pala si Shine. Natawa pa si Patrick na inirapan lang naman ng dalaga. At anong palagay mo sa akin? Gaya ni Amira ha? Apila ni Shine sa isip. Kayo po sir, bakit sabi po ni Ma'am Shine ayaw niyo na talaga sa magagandang babae? Manloloko kasi ang magaganda. Yan, kasi mahilig ka sa maganda sir. Malay mo nasa paligid mo lang ang tao nagmamahal sa'yo, pero kung saan-saan ka pa naghahanap. Pasaring ni Shine habang nakatitig sa lalaki. Kaya nga, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Shania. Ano pong ibig niyo sabihin, Sir Patrick?
Nabanggit naman siguro sa'yo ni Shine na papakasalan kong ire-recommenda niya sa akin na sekretary, di ba? Opo, sir. Gusto sana kitang pakasalan sa West, Shania. Gusto kong pag-aralan na mahalin ka. Siguro naman hindi mo na ako lolokohin sa lagay mo na yan, di ba? Walang alinlangang pagtatapat ni Patrick. Abay, teka lang naman. Bakit ang sakit naman yata sa tenga yung sinabi mo, sir? At saka alam mo bang salitang kasal? Sagrado yun, sir. Kapag pinakasalan mo ko, habang buhay mo nang titiisin tong mukha ko at itong ngipin ko. Pero promise sa sahod ko, pupunta na ako sa dentist para kasing diring-diri ka sa ngipin ko. I can bring you to the dentist, even to any plastic surgeon. But I don't want to. Hayaan mo lang na ganyan ka, Shania. Kaya nga ikaw ang gusto kong pakasalan, di ba? Dahil sa itsura mo. I want a relationship that stay long. At pakiramdam ko ay sa'yo ko mahahanap ang bagay na yun. Malaman yung sinasabi mo Pero kung ang isang katulad mong mag-aalok ng kasal sa akin, sino ba naman ako para tumanggi, hindi ba? Napangiti si Patrick. Ang bilis mo magdesisyon, Shania. Pag-isipan mo muna, ayokong magsisi ka. Matagal ko nang pinag-iisipan ng bagay na to, sir. Matagal? What do you mean? Hindi. Ibig kong sabihin ay sinabi ko dati sa sarili ko na oras na may mag-alok sa akin ng kasal ay hindi ko na talaga tatanggihan pa. Kaya ito, buo ng desisyon ko. Magpapakasal ako sa'yo. Isa pa, di ba nga po nabanggit na ni Ma'am Shine ang tungkol sa bagay na to? Secretary/ugly wife ang magiging papel ko po sa inyo, sir. Tila yata nais pang bumitiw ni Patrick sa alok nito. Inakala siguro nito na magpapakipot pa si Shine. Ngunit diretsahan niyang tinanggap ang alok nito. Pangarap niya ang lalaking to, kaya bakit naman siya tatanggi? Kailan ba ang kasal natin, sir? Buo ang loob na tanong niya sa binata. Bahala na kung anong kahihinatnan. Basta ay maisakatuparan ng pangarap niyang makasama si Patrick sa isang tahanan. Pag-iisipan ko muna, Shania, ha? Malaking sampal yan, sir, ha? Umuo na ako tapos ngayon mag-iisip ka pa. Reklamo niya. Mag-isip ka muna, Shania. Ang kasal ay di biro, di ba? Hindi na nga kailangan, sir. Kahit ngayon ipapakasal na ako sa'yo kung gusto mo. Bakit ba bigla ka rin dalawang isip? Aalok-alok ka ng kasal tapos pag-iisipin mo ko. Pinagtitripan mo ba ako, Sir Patrick, porket pangit ako? Hindi naman sa ganun. Ikaw lang ang inaalala ko, Shania. Baka kasi umasa ka na magiging normal ang pagsasama natin. Basta kasal tayo, ayos na sa akin yun, sir. Tumahimik lang si Patrick. Hanggang sa hingilan nito si Shine palabas ng kondo. Aray ko naman, dahan-dahan lang, sir. Saan ba tayo pupunta? Magpapakasal tayo, di ba? Halika na, may kilala akong judge. Nagningning ang mga mata ni Shine sa narinig. Parang gusto na niyang liparin ang kanilang pupuntahan nang sinabi nito na magpapakasal na sila. Wala nang atrasan to, sir, ha? Oo naman, basta wag na wag mo lang akong lokohin, Shania. Makakaasa kang loyal ako sa'yo, sir. Mabilis niyang sagot dito. Hindi na ito sumagot pa. Hanggang sa makarating na sila sa kakilala nitong judge. Binigyan sila nito ng instruction kung ano ang kailangan sa kasal nila. Mabilis naman nilang natapos ang requirements at dahil sa pera ni Sunshine, ay mabilis niyang napagawaan ng Peking birth certificate ang katauhan ni Shania. Nang okay na ang lahat, ay nagbalik sila sa judge at tuluyan na silang ikinasal. Kasal na tayo, ha? Bawal ka ng mambabae. Bilin niya kay Patrick. Hindi ako mahilig sa maraming karelasyon. Ikaw lang. Baka sa ganyang katsakahan, magawa mo pang mga liwa, ha? Grabe ka sa akin, Hubby. Hindi mangyayari yan. Loyal ako sa'yo. Mahinang tugon niya. Akala naman niya ay tuluyan na magiging kanya ang loob ni Patrick dahil kasal na sila. Ngunit simula nung ikasal sila ay naging malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi rin sila nagtatabi sa kwarto. Nauunawaan naman ni Shine dahil gusto lang naman ni Patrick ay ikasal sila. Pasasaan ba't magiging normal din ang pagsasama nila? Sa opisina ay hindi na niya ito makausap dahil lagi nagdadahilan na abala sa trabaho. Hanggang isang umaga, araw ng linggo, pareho silang walang pasok. Nakaugalian ni Shine na magsuot ng cotton short at spaghetti strap na damit kapag nasa bahay lang. Komportable kasi siyang gumalaw kapag ganoon ang ayos. Nasa kusina siya at may hinahanap siyang kung anong bagay. At hindi niya inasahan na papasok si Patrick sa kusina sa ganoong oras. Huling-huli niya ang pagtitig nito sa kanyang puwet habang siya ay nakatuwad sa ilalim ng lababo.
maging ang paglunok nito ng laway. Pat, ang aga mo namang nagising. Puna niya. Oo. Nagutom ako eh. Sabay lapit nito sa kanya. Ganoon ba? Ipagtitimpla kita ng mainit na kape. Shania. Bakit? Mukha ka lang tsaka, pero yung alindog ng katawan mo nakakaakit. Pabulong nitong sabi habang yakap si Shine patalikod. Halos pigilin ni Shine ang kanyang hininga dahil sa init ng hininga ng asawang nakapulupot na ang mga kamay sa kanyang bewang. Ang bango mo, Shine. Bulong ulit nito habang unti-unti na itong nagtatanim ng maliliit na halik sa kanyang balikat patungo sa kanyang leeg. Dalang-dala siya ng mainit na sensasyong kanyang nadarama sa mga oras na yon. Humarap na siya kay Patrick at pumulupot ang mga kamay sa leeg nito. Doon siya kumukuha ng lakas dahil nangangatog ang kanyang mga tuhod. Hindi niya inasahan na sa loob ng ilang buwan ng pagsasama nila sa iisang bubong ay mangyayari na ang hindi niya inaasahan. May nangyari sa kanila. Matibay naman ang peke niyang ngipin. Kahit naghahalikan sila ay hindi yun natatanggal. Pero medyo pinaganda na niya sa secret dentist niya ang fake teeth niya. Noong unang sahod nga niya ay nagkunwari siya kay Patrick na nagpaayos at nagpalinis siya ng ngipin. Kaya nang makita nito na maputi na ang ngipin niya at hindi na parang shark, natuwa ito. Ang isang beses na pagniniig nila ay nasundan pa ng isa. Hanggang sa naging madalas na yun. At sa huli ay naging sweet na sa kanya si Patrick. Nahahalata niyo ba? Naging madalas nang magkasama si Sir Patrick at ang sekretarya niyang tsaka. May relasyon kaya sila? Puna ng isa sa mga tauhan ni Patrick sa loob ng opisina. Napadaan sa pwesto ng mga ito si Sunshine dahil magbabanyo sana siya. At iyon ang malino niyang narinig mula sa kanyang harapan. Hindi siya pinansin ng mga ito dahil abala sa tsismisan ng mga ito. Sila lang ni Patrick ang nakakaalam ng tunay na estado nila at agreement noon pa man. Hindi alam ng mga ito na misis na siya ng pinagpapantasyahan ng mga ito na CEO. Oo nga, ano nakain ng boss natin at sa pangit na yun pa nagkagusto? Nakakatakot kaya magising na ganong mukha bumungad sa'yo. Ginayumayata ni Shania si Sir, no? Una naman ang isa. Uminit ang tenga ni Shine sa narinig na iyon. Hindi siya naghunos dili na lapitan ng mga chismosang katrabaho. Kasama ba sa trabaho at sahod niyo pakialaman ang buhay ng boss niyo, pati na ng kanyang sekretarya? Seryoso niyang tanong sa mga ito. Pareho ang mga itong nagulat nang mapalingon sa kinaroroonan ni Shine. Ano, magtatrabaho pa ba kayo o magchichismisa na lang? Singhal pa niya sa mga ito. Nainis siya sa mga mapanghusgang to, dahil dinig na dinig niya ang panglalait ng mga ito sa kanyang muka. Nakadikit ka lang kay Sir Patrick, akala mo kung sino ka na ah. Bakit? Asawa ka na ba niya? Tila pang-aasar pa ng isang babae. Ano pakialam mo sa estado ng buhay namin? Sinasahuran ka dito para magtrabaho, hindi para makialam sa buhay ng may buhay. Gusto mong isumbong kita kay Sir ha? Inis na saway niya rito. Anong gulong meron dito? Biglang tanong ni Patrick mula sa kanilang likod. Hindi nila namalayan na nakalapit na ito. Sir, nag-uusap lang naman kami dito. Nakikialam tong sekretarya mong tsaka. Tila napipikon na sagot ng isang babae. Tinaliman pa ng tingin si Shine. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Patrick dito. Hindi ko tinatolerate ang ganyang ugali. Narinig mo? Bakit ganyan ka makapanglait kay Shania? Bakit sir? Maganda ba ang babaeng yan? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ang tsaka niya po. Pakialamera pa. Palabang wika nito. Hindi nakatiis si Sunshine. Ano pakialamera? Kayo nakikialam sa buhay ko. Anong ginawa namin ni Patrick sa inyo para i-chismis nyo kami? Anong masama kung may relasyon kami ha? Galit na sabat niya. Napatawa pa ang ilang naroon na nakikichismis. Hindi ang mga ito makapaniwala na magkakarelasyon sila ni Patrick. Hindi yata kumain ng agahan at tanghalian ng babaeng to. Kaya yan, nag-i-ilusyon sa ating gwapong boss guys. Nakangising po na ng isang staff. Nagtawanan lalo ang mga tao sa opisina. Nag-init lalo ang ulo ni Patrick. Gusto na nitong sibakin lahat ng empleyado nito. Ano bang pakialam nyo? Paano kung sabihin ko sa inyo na asawa ko nga si Shania? May magagawa ba kayo? At di hamak naman na mas maganda ang ugali niya kaysa sa inyo. I'm the boss here pero hindi niyo malak ako ni respeto. Sa oras na narinig ko pang nilait niyo si Shania, mag-resign na kayo. Or else I will not hesitate to fire you all. Understand? Bulyaw ni Patrick sa mga ito. Pagkagulat ang babanaag sa mukha ng mga empleyado ni Patrick. Hati ang reaksyon ng mga ito.
May mga tila nagpipigil na huwag matawa. Ang iba naman ay tila nahintakutan at naging tahimik nang sabihin yun ng CEO. May mali ba kung ang asawa ng inyong CEO ay pangit? Makikita ba sa panlabas na kaaniwan ng totoong pag-ibig? Tanong naman ni Shine sa mga ito. Ngunit hindi na siya ni Patrick para pumasok sa opisina nito. Hindi na rin siya lumingon pa sa mga kasamahan at tahimik na rin nakasunod sa asawa habang hawak nito ang kanyang kamay. Bakit ka ba sumugod dun, Shania? Sambat ni Patrick sa kanya nang nasa loob na sila ng opisina. Magbabanyo lang sana ako. Narinig kong pinag-uusapan nila tayo kaya pumasok na ako at nagsalita. Pangit lang ako, Pat. Pero hindi ako martir para lait-laitin lang nila at tapak-tapakan. Sino sila para ganunin ako? Wala silang karapatan na laitin ako. Sa susunod, huwag ka nang pumatol sa kanila, okay? Mamimihasa mga yan kapag hinahayaan ko lang, Pat. Tumingin ito sa kanya at tiningnan siya sa mukha. Kahit na, umiwas ka na lang sa gulo, Shania. Tumikwas ang kilay ni Shine. Bakit? Hindi ba ako worth it na ipagtanggol kasi tsaka ako? Galit na tanong niya sa mister. Wala akong sinabi, Shania. Iniiwas lang kita sa gulo. Pero yan ang nababasa ko sa mukha mo, Patrick. Bahala ka kung yan nasa isip mo. Kung yan ang gusto mong marinig. Nasaktan si Shine sa sagot ng asawa. Bakit ka kasi naghanap ng pangit na asawa kung hindi mo naman pala maipagmalaki? Hindi niya mapigil ang mga luha sa kanyang mga mata. Heto na, nag-umpisa ka na magdrama. Tigilan mo nga yan, Shania. Sasagot pa sana si Shine, ngunit bigla siyang nawala ng malay nang hindi niya mapigil ang sarili sa sama ng loob. Buti na lang at nasa harap niya si Patrick kaya maagap siya nitong nasalo. Shania! Shania! Nang hindi na siya nagsalita at naging mabigat na ang katawan, ay agad na siyang kinarga ni Patrick at dinala sa klinik ng kumpanya. Kinuhanan siya ng dugo para itest at ilang sandali lang ang lumipas ay masayang bumalik ang doktor at ibinalita kay Patrick na buntis si Sunshine. Talaga, Dok? Hindi maitanggi ang tawa at pananabik ni Patrick nang marinig na buntis ang asawa nito. Handa na nga itong maging ama. Sabik na agad itong makita ang magiging anak nito. Kitang-kita ni Patrick ang pag-iwi ng doktor na tila ba't dismayado sa sayang nadarama nito. Para bang hindi ito makapaniwala na binuntis nito ang tulad ni Shania. Nasaktan si Patrick para sa asawa. Inaamin naman ito na kahit papaano ay napapamahal na ito kay Shania. Hindi na nito tinitingnan ng pisikal na anyo ng misis, kundi ang kalooban na lang at pagiging maalaga. Sige po, sir. Hintayin niyo na lang na magising ang asawa mo. Mamayang konti lang ay gising na siya. Salamat, Dok. Sagot ni Patrick. Walang pakialam sa naging reaksyon ng doktor kanina. Ilang sandali ang lumipas ay nagising na si Shine. Ngumiti si Patrick at unti-unting lumapit sabay hima sa tiyan ng misis. Bakit, Pat? Anong nangyari? Takang tanong niya. Nawalan ka ng malay kanina at buntis ka, Shania. Magkakaanak na tayo. Buntis? Hindi makapaniwala niyang tanong dito. Oo, magkakaanak na tayo. Ha? Pero paano kung pangit din tong anak natin, Pat? I don't care. Anak natin siya. And besides, marami akong pera, kaya pwede ko pa rin siyang pagandahin kung gugustuhin ko. Napangiti si Shine sa sinabi ng asawa. Alam niyang hindi magiging pangit ng kanilang anak dahil magiging kasing ganda niya ito o kasing gwapo ng mister niya. Pat? Bakit, Shania? Itatanong ko lang sana kung namimiss mo rin ba si Ma'am Shine? Huwag mong sabihin na nagsiselos ka sa best friend kong yun. Huwag kang mag-alala. Matagal na kaming hindi nagkikita nun. Sabi niya nasa ibang bansa raw siya. Bakit? May lihim ka bang pagtingin sa kanya? Matagal bago ito tumitig sa misis. Malungkot ang mga mata. Hanggang sa mag-umpisa na itong magkwento. Mabait ang best friend kong yun. Noon pa lang ay lihim na ako may paghanga sa babaeng yun. Kaso natatakot ako mabasted niya. Kaya si Amira ang pinilit kong ligawan noon. Ayaw ni Shine kay Amira dahil alam niya na masama ang intensyon ni Amira sa akin. Nabuli pa ako noon ni Shine. Kaso talagang mahina ang loob ko noon at gusto kong kalimutan ang nararamdaman ko kay Shine. At isa pa, ayaw kong masira ang pagiging mag-best friend namin. Tahimik lang si Sunshine at gulat na gulat sa naging revelasyon ng binata. Hindi niya akalain na may pagtingin pala si Patrick sa kanya. Alam mo, Shania, aaminin ko sa'yo na kung hindi lang ako takot na mawala ang best friend ko na yun, malamang matagal na kaming kasal.
Saka nung maloko ako ulit na Amira, nagdesisyon na lang din ako na maghanap ng pangit. At ikaw nga nirekomenda sa akin ni Shine. Mukhang hindi ko naman siya namimiss kasi maraming mga ugali niya na sa'yo. Siguro na-impluwensyahan ka ng babaeng yun. Pati kilos ni Shine at mga pananalita kung kuha mo. Pati nga ugali niya eh. Kaya siguro hindi ko na rin tinignan ng itsura mo. Dahil parang nakikita ko sa ugali mo si Shine. Litanya pa rin ni Patrick. Napatitig ito kay Shine. Alam mo, pati ang mga mata mo ay habig na sa kanya. Siguro malayong kamag-anak kayong dalawa ni Shine. Dagdag pa ni Patrick. Hindi makaimik si Sunshine sa sinabi ng kanyang asawa. Lihim siyang kinilig dito. Ibig lamang sabihin ay mahal talaga siya ni Patrick noon pa. Dahil nakikita siya nito at napapansin sa isa niyang katauhan na pangit. Brutal man ang pagkasabi nito ng pangit siya, ay nasanay na naman siya sa pagiging prangka nito. Alangan namang sabihin ni Patrick na maganda siya, talaga namang pangit siya. Kanina ka pa walang imik ah. May problema ba, Shania? Tanong nito nang mapansin ang pananahimik niya. Wala naman, may iniisip lang ako. Iniisip mo pa rin ba ang kalalabasan ng anak natin? Please don't. Tatanggapin ko siya kahit ano pang itsura ni baby, okay? Hindi naman yun. Ano nga? Baka naman nagsiselos ka. Kanino? Siyempre kay Shine, dahil sinabi kong mahal ko siya noon pa. Humagigik si Shine sa sinabing yun ni Patrick. Kung alam lang nito na siya at si Sunshine ay iisa. Ngunit wala pa siyang sapat na lakas ng loob para ipagtapat dito ang totoo. Halika na wife, umuwi na tayo. Kailangan mo magpahinga. Wika nito habang maingat siyang inaalalayan patayo sa kama ng klinik. Pagdating sa bahay ay pinagluto siya ni Patrick ng masarap na pagkain at ipinaghiwa ng mansanas. Noong hindi niya alam na buntis siya, ay hindi naman siya nagki-cravings, lalong hindi siya naglilihi. Ngunit nang malaman niyang buntis siya ay tila naghahanap agad ang kanyang dila ng hilaw na mangga. Pat? May kailangan ka pa, wife? Ayoko ng mansanas. Gusto ko ng hilaw na mangga. Ha? Hindi season ng mangga ngayon, Shania. Saan tayo maghahanap ng mangga? Basta. Hanapan mo ng paraan. Gustong-gusto ko ng mangga. Walang nagawa si Patrick kundi ang umalis para hanapan si Shine ng mangga. Mag-iisang oras na at naiinip na siya maghintay sa mister. Kumain na lamang siya ng hiniwa nito kaninang mansanas. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone sa kanyang bag. Kinapa niya ito at agad na sinagot. Alex, himala at napatawag ka. Oo, madalang ka na lang kasing nagte-text. Hindi ka pa ba lumalantad? Hoy, yung bibig mo. Ikaw lang ang nakakaalam ng lahat, Alex, ha? Ay, sorry. Nandyan ba si Patrick sa tabi mo? Wala, pinabili ko ng mangga. What? You mean buntis ka? Ay, taray. Hoy, ikaw talaga, Alex. Nahahalata ko na talaga ang boses mo, ha? Amoy matres ka talagang bruha ka. Ganito talaga ako, sis. Kung binigyan mo siguro ako ng pagkakataon sa buhay mo, di sana may pag-asa pa ako mag-straight. Kasi naman ay nakakabighani naman talaga ang ganda mo. Yak, kadiri ka, Alex, ha? Sobra. Sinasabi ko na nga ba't berde ang dugo mo eh. Sambit niya. Hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa dahil sa sobrang babad sa cellphone at aliw na makipag-usap kay Alex. Sinong Alex? At sinong kadiri? Sa gulat ni Sunshine ay kamuntik pa siyang lumundag sa upuan. Buti na lang at naalala niyang buntis nga pala siya. Bye na, Alex. Sabay patay niya ng cellphone. Hinablot yun ni Patrick at galit na hinalungkat ang kanyang messages. Hayop, sa pangit mong yan nagawa mo pang manlalaki. Galit na paratang ni Patrick. Galit nitong ipinatong sa lamesa ang dalawang mangga. Pinagpatuloy ni Patrick ang pagbusisi sa cellphone ni Shine. Para bang bigla itong natigilan nang mabuksan ang inbox ng cellphone. Teka, bakit nandito ang convo namin ni Sunshine? Inikot-ikot nito ang hawak na cellphone at iniharap kay Shine. Nakakunot ang noon nito. Patay, mabibisto na ba ako? Sambit ni Shine sa sarili. Teka, kilala kong cellphone na to. Hindi ako magkakamali. Kay Sunshine to. Anong ginawa mo sa best friend ko, Shania? Bakit nasa iyo ang gamit niya, ha? Pati ba cellphone niya binigay niya sa'yo? Tinitigan siya ni Patrick ng matagal sa mga mata. Ninakaw mo ba to kay Sunshine? Bakit mo ginawa yun? Nakakahiya sa kanya. Pwede naman kitang bilan, ah. Hindi makasagot si Shine.
Anong idadahilan niya rito? Cellphone pa talaga ni Shine ang ginamit mong maglandi. Napakawalang yamo naman siya, Naya. Akala ko dahil pangit ka, matinong babae ka na. Nakakatakot na nga pala talaga ang panahon ngayon. Kahit siya ka ang itsura, naglolo ko pa rin. How dare you? Pasensya na. Sorry. Tanging nasambit ni Shine. Anong sorry ha? Sabihin mo sa akin, ako ba ang ama ng batang dinadala mo? O pilit mo lang pinapangkin sa akin? Goodness, Pat. Do you hear yourself? Matatanggap kong laitin mo ako ng pangit. Pero ang questionin mo ako sa dinadala kong bata, malaking sampal yun sa akin. Alam mong birhin mo akong naangkin. At kahit minsan ba, nabigyan ako ng pagkakataon na mahiwalay sa'yo? Napaisip si Patrick. Tahimik itong paroot pa rito habang hilot ang sentido. Then who the hell is Alex? At bakit nasa iyo ang cellphone ni Shine? Hindi diretsyang masagot ni Sunshine si Patrick dahil natatakot siyang baka kamuhian siya at hiwalayan nito kung sakaling malaman nito na siya talaga si Sunshine. Answer me. Naghihintay ako ng sagot mo, Shania. Singhal nito sabay hablot sa kamay ni Shine na ikinagulat niya. Oo na. Sige na, sige na. Ito na, magpapaliwanag na. Wala na siyang choice pa kundi ang ilantad ang totoong Shine. Bahala na dahil palalayasin din naman siya nito. Kung ano man ang mangyari, sisiguraduhin niyang sa kanya mapupunta ang anak nila. Tatanggapin niya na wala silang forever ni Patrick, pero sa anak niya ay hindi siya papayag na magkawalay sila. Una niyang tinanggal ang peke niyang ngipin. Ipinatong niya yun sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Patrick at hindi makapaniwala sa nakikita. What? Peke yan? Gulat na tanong nito. Isa-isa rin niyang tinanggal ang dalawang makakapal na kilay. Sunod ay ang malaki at ang kulay itim na nunal sa kanyang kanang muka na may malaking hibla ng buhok na kulay itim sa gitna. Nakaawang ang bibig ni Patrick habang nanonood sa ginagawa niya. Totoo ba to? What the heck is this, Shania? Tanong ng naluluhang si Patrick. Hindi nito mapigil ang mga luhang nagkakarerahan sa mga mata nito, lalo na nang mapagtanto nito na si Shine ang nasa harapan nito. I'm sorry, Pat. Umiiyak ng sambit ni Shine. Hindi ko sinasadyang magpanggap na pangit. Talagang mahal lang kita noon pa. Kaya nung hilingin mo sa akin na magkaroon ng asawang pangit, ginawan ko ng paraan. Dahil pagkakataon ko nang mapalapit sa'yo. Bahala na kung kalait-lait pa sa ibang itsura ko. Ang mahalaga ay maging akin ka. Tiniis ko ang disguise ko dahil mahal kita. Kahit kating-kati na ako sa mga nilalagay ko sa mukha ko, at kahit pagod na akong panatilihin araw-araw ang fake na itsura ko, ayos lang kung ang kapalit naman ay makakapiling kita. Napayo ko si Patrick sabay hawak sa noo. God, Shine, bakit mo to ginawa? Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, Pat. Hindi alam ni Patrick kung anong sasabihin. Shock ito. Buong buhay nito ay inakala nito ang isang pangit na si Shania lang ang mapaglalaanan nito ng oras at panahon. At higit sa lahat ay pagmamahal. Nilagay na ni Patrick ang sarili na hanggang mamatay ito ay si Shania ang makakasama nito. Ngunit totoo ang damdamin ni Patrick na kahit pangit si Shania, ay natutunan na nitong tanggapin at mahalin ng babae. Hindi ito makapaniwala na pagpapanggap lang yun lahat kay Shania. Please, Pat, mahalin mo pa rin ako bilang si Sunshine. Ako talaga to. At ako ang totoong nagmamahal sa'yo nung wag ka sa tapat. I just did this because I'm so in love with you. Tiningnan siya nito. Ito na ang hiling mong mangga. Tanging sagot nito sabay abot ng supot. Tiningnan lang ito ni Shine. Hindi niya napigilang umiyak. Bakit ayaw mo akong kausapin, Pat? Hindi mo ba tanggap na magkakaanak na tayo? Hindi ito sumagot. Mahabang katahimikan bago ito magsalita. Hindi ko alam kung ano maging reaksyon ko dahil sa ginawa mong to, Shine. Matutuwa ba ako o ano? Nagulat ako. Kaya please, hayaan mo munang mag-sink in sa utak ko itong kalokohan mo na to. Nagmukha akong tanga. Niloko mo ako, Shine. Alam ko. At wala akong pakialam. Basta mapasa akin ka lang. Sana pala sinabi mo na lang sa akin na mahal mo ako. Kaysa ganito ang ginawa mo. Sinabi ko naman sa'yo na matagal kong tiniis ang lihim na pag-ibig ko sa'yo, Shine. Hindi ako nagtapat sa'yo dahil akala ko hindi mo ako magugustuhan noon. Masyado kang cold. Yun pala, mahal mo rin naman ako. Pangit kasing hinahanap mo. Kaya paano ko maire-rekomenda ang sarili ko? Baka mamaya mapahiya pa ako sa'yo. Eh hindi mo naman inamin sa akin noon na may gusto ka pala sa akin.
Kung inamin mo agad, hindi na sana ako nagpanggap. Napahila mo si Patrick sa muka. Ano na? Magsisisihan na lang ba tayo at magbibilangan ng pagkakamali? Sa sinabi ni Patrick ay sabay silang napatawa. Ihiwa mo na kaya ako ng mangga. Laway na akong nantakan yan eh. Imbes ay sabi ni Shine na masama na ang tingin sa mangga kanina pa. Ayoko. Close na ba tayo agad? Biro ni Patrick. Eto naman, sige ka. Kung hindi mo ako pagbibigyan, ikaw ang dahilan kapag mawala tong anak natin. Agad din itong tumayo dahil sa kanyang sinabi. Ingatan mo na mabuti ang anak natin ha. Hindi pwedeng mawala ang anak natin. At sana hindi siya lumaking pilyan na kagaya mo at kung ano-ano ang trip sa buhay. Oo na. Kaya nga ipaghiwa mo na ako ng mangga, mister. Tumalima na ito patungo kusina. Napangiti ng lihim si Sunshine. Hindi niya sukat akalain na mailalantad niya ang kanyang katauhan ng ganoon kabilis. Buti na lang at agad ding humupa ang galit ni Patrick. Nang matapos na si Patrick sa pagbabalat ng mangga, ay gusto na agad yung nantakan ni Shine. Akmang dadampot na sana si Shine sa hiniwan ni Patrick ng mangga. Ngunit biglang iniangat ni Patrick ang plato na puno ng mangga. Bakit? Takang tanong ni Shine na naiirita sa ginawa nitong pambibitin, gayong naglalaway na siya sa hilaw na mangga. Sagutin mo muna ako, Shine. Ano yun? Dalian mo na at gusto ko nang kumain ng mangga. Sino ang Alex na yun? Gusto ko siyang makita. Napangiti siya sa sinabi nito. Yun lang naman pala. Tatawagan ko at papupuntahin ko siya rito. Tahimik nitong inilabag sa maliit na mesa ang bitbit na plato, kaya nilantakan agad yun ni Shine. Ang sarap nito, grabe. Sambit niya. Dahan-dahan naman. Parang di maasim ah. Hindi naman talaga eh. Ang tamis nga eh. Nailing na lamang na nakatitig sa kanya si Patrick. Ganoon nga yata kawirdo ang paglilihi ng isang babae. Habang kumakain ay panay ang text ni Shine, kaya napansin yun ni Patrick. Sino na naman yan? Tanong nito. Si Alex. Sabi mo gusto mo siyang makilala, di ba? Eto na, he's coming. Hindi umimik si Patrick. Tila wala rin itong interes na makita si Alex. Naisip din nito na mas mabuti na ring makilala nito ng personal ang sinasabi ng misis niya na Alex. Pagdating ni Alex ay halatang selos na selos si Patrick, lalo na noong makipagbeso ito kay Shine. Lumayo ka nga, Shine. May asawa ka na. Hindi mo dapat ginagawa yan. Protesta ni Patrick. Walang naging reaksyon si Shine, bagkus ay lihim na napahagikik. Isa pang lalaki ang dumating sa bahay ni Patrick. Patakbo itong lumapit kay Alex sabay pulupot ng mga kamay nito sa baywang ni Alex. Tila bulati namang nakikiliti si Alex nang gawin niya ng binatang lumapit. Halos mapamura si Patrick nang makita ang eksenang yun. Hello everyone, I'm Alexa at pinagmamalaki kong ipakilala sa inyong aking boyfriend na si Eman. Hi po. Tipid na pagbati ni Eman na pareho rin kay Alex ay halatang bakla rin ito. See? Nakangising sambit ni Sunshine sabay lahad ng kamay at nakatingin sa kanina pa hindi maipintang mukha ni Patrick. Can you tell them to go home? Sabihin mo masama pakiramdam ko. Bulong ni Patrick sa kanya. Kita mo to, akala ko ba'y gusto mong makilala si Alex? Hindi na, saka na lang wife. Bulong nito pabalik. Kinikilig na naman si Shine. Sa tuwing tatawagin talaga siya ni Patrick na wife ay feel niya. Tumango siya sa mister at bumaling kay Alex. Alex, pasensya na ha. Wrong timing yata ang punta niyo rito. Mukhang inatake ng high blood ng asawa ko eh. Ganun ba? O sige, balik na lang kami sa susunod na araw, girl. But hey, ninang ako ni baby ha. Lumantad na talaga ng husto si Alex. Umapir pa ito kay Shine, bago tuluyang umalis kasama si Eman. Huwag na kayong bumalik. Bulong ni Patrick. Ito naman ang harsh mo. Saway ni Shine sa asawa. Pabulong lang naman yun, hindi naman nila narinig. Kahit na, hindi ka dapat maging ganyan sa kanila. Mabait naman sila eh, lalo na si Alex. Oo na. Tapos ka na bang mag-crave ng mangga? Tanong nito. Bakit na naman? Siyempre, ako naman ang nag-craving sa'yo. Pilyong bulong nito. Napangiti si Shine nang marinig yun. Talaga? Yes.
Mas lalo ako nananabik ngayong alam ko ang nag-iisang sunshine na pangarap ko lang noon ay matagal ko na palang asawa. Teka lang, magsisipilyo muna ako, hubby. Amoy bagoong ang bibig ko eh. It's fine, baby. Nung tsaka ka nga, natiis ko. Yang amoy bagoong mo pa kayang hiningang hindi? Talaga ba? Bakit naman? Syempre, mahal kita. Kaya tanggap kita, sunshine. But please, wag mo na ulit gagawin ng ganun ha. Paano yan? Kulit na kulit niya yung muhok mo. Hindi ka pwede magpariban dahil buntis ka. Pati ang balat mo. Bakit ka ba nagpaitim? Ano ka ba? Ayos lang. Tanggap mo naman ako kahit anong itsura ko, di ba? Pagkaanak ko, magpapariban na ako. Saka maganda naman ako kahit ganito ang buhok ko at skin, di ba? Absolutely, my wife. I love you. Mahal din kita. Matagal na. Napayakap si Shine rito ng mahigpit. Hindi niya inasahan ang araw na yon. Napakasaya ni Shine dahil nagmamahalan silang dalawa noon pa. Natatawa na lang siya sa kalokohan niya dahil kinailangan pa niyang maging pangit para maangkin si Patrick. Sana pala ay naging totoo na lang siya. Pero ayos na rin. Minahal nga siya nito nung isa siyang ubod ng pangit. Ngayon pa kaya na lumantad na ang maladyosa niyang ganda? Kinabukasan ay inamin na rin nila sa mga magulang nila ang nangyari. Napailing na lang ang mga magulang ni Sunshine sa ginawa niyang kalokohan. Namanhikan ng formal si Patrick kina Sunshine. Gusto ni Patrick na magpakasal sila sa simbahan kasama ang mga mahal nila sa buhay. Nangyari ngayon makalipas lamang ang isang buwan. Hanggang sa wakas ay isinilang din ni Sunshine ang babae nilang anak. Siyempre ay kamukha nilang mag-asawa ang baby niya. Napakasaya nila dahil kumpleto na ang pamilya nila. Nangako sila sa isa't isa na magiging matatag ang kanilang pagsasama hanggang sa kanilang pagtanda. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.